Real talk lang po. Kaming mga OFW, first and foremost, hindi po kami madalamot. Dahil kung madamot kami, bakit kami nandito? Nandito po kami para sa pamilya namin. Ang kinikita po namin dito, hindi po kami ang nakikinabang. Kumikita po kami dito para sa pamilya namin, hindi para sa sarili namin. Kaya hindi po kami madamot. Kung hindi man po namin kayo napahiram, yan po ay dahil hindi po namin pinaglalaanan ng pera ang mga tao dapat nahihiram sa amin. Hindi po kami nagtatabi ng pera dito. Karamihan po sa amin walang ipon. Lahat po ng naiipon namin, mga resibo lang. Karamihan po sa amin dito, uuwi lagi na halos dalang pera ay eksakto lang. Isang linggo kuminsan, wala na. Kaya kami ay napipilitan na bumalik. Kaya kami ay napipilitan umapply ulit. Dahil kami po ay kumakayod dito, dugot pawis po ang pinupuhunan namin dito para lang sa pang-araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya. Para sa maliit namin na pangarap na mapaayos ang aming mga bahay. Para sa maliit namin na pangarap na mapaaral ng maayos ang aming mga anak. Para sa maliit namin na pangarap na hindi maputulan ng ilaw at tubig ang aming pamilya dyan sa Pilipinas. Kaya, huwag po sana kayong magagalit kung kayo ay lumapit sa amin at hindi namin kayo natulungan. Gusto po sana namin kayong tulungan, pero nandito po kami para tulungan muna ang aming mga pamilya. Pasensya na po kayo, hindi po kasi kami nagtatabi ng pera para sa mga ganyang bagay. Lahat po ng pera namin ay diretso po yan sa pangangailangan ng pamilya namin. Kung minsan po nakakatiyempo kayo, yung mga ibang OFW na papahiram kayo, maawa naman po kayo. Inisip niyo po ba kung gaano niya nakuha yung pinahiram niya sa inyo? Sana po bayaran niyo. Lalo na ngayon magpapasko. Maawa po kayo sa amin. Hindi po kami nagpapaawa. Sana po paglapitan nyo kami, tanungin nyo man lang sana kami kung meron ba kami sobra, kung meron ba kami naitabi. Yun po, hindi po kami madamot. Kami na po, mga OFW na po, ang pinaka-selfless na tao sa balat ng Pilipinas. Dahil ginagawa po namin to, hindi para sa sarili namin. Kung makita nyo man po yung OFW na umuwi, na naka-gold, naka-hikaw, naka-relos na ginto, yun po investment niya po yun. Dahil siguradong pag-uwi niya po, maibebenta niya po yun. Hindi niya po yun binili para i-display lang sa sarili niya. Ininvest niya po yun para sakaling umuwi siya na wala siyang ipon, meron po siyang iba pala dyan. So huwag niyo pong isipin na porke OFW maraming pera. Hindi po. Marami pong lumalapit sa amin. Marami pong gustong mag-try sa amin na hiraman. So sorry po kung minsan hindi namin talaga kayo na kayang pahiramin. Hindi po namin kayang itulong sa inyo yung mga natitira namin na pera dito. Swerte po kami kung meron po kami matira kahit na halagang pambili lamang ng sabon. Karamihan po kasi sa amin dito, hindi naman po lahat, sinuswerte po yung iba na libre. Libre sila ng mga personal na pangangailangan. Pero karamihan din po, kami po ang bumibili. Yung binibili po namin dito, hindi po kasing halaga ng pera dyan sa Pilipinas. Kasing halaga po ng pera dito. Kung paano po yung paggastos nila dito, ganun po yung paggastos din namin dito. Kaya, kung halaga na may rate na po dyan, yung ginagastos namin dito, hindi po namin nabibigyan ng pansin yun. Dahil parang gumagastos lang din kami ng dyan sa Pilipinas. Kaya sana po maintindihan nyo kami na kung minsan talaga pong wala kami. Sorry po sa mga lumalapit sa amin na nagtatry. Pasensya na po.
Hindi po kami nakakaipon ng pera dito. Saludo po ako sa mga OFW na umuwi na may ipon. Hindi lang po natin alam kung ganong paghihigpit ng sinturon ang ginawa nila para maipon yung ipon nila na umuwi sila. Kaya sana po give nyo na lang po sa amin ngayong Pasko yung pangunawa para sa amin na malayo dyan sa aming pamilya. Hindi po kami madamot, inuulit ko. Maraming salamat po sa pag-intindi nyo.